Sa simula, akala ko simpleng kwento lang ang buhay ko. Trabaho, pamilya, kaibigan. Lahat ay maayos, lahat ay tahimik. Pero nang dumating siya, parang biglang nabura ang mga linya ng normal na mundo ko. Si Lila, babae siyang hindi ko inaasahang makikilala. Lalo na sa lugar kung saan laging may mga mata na nakamasid. Unang beses ko siyang nakita sa isang gallery. Hindi ko nga alam kung ano ang ginagawa ko roon noong gabing iyon. Ni hindi ako mahilig sa sining. Pero nandiyan siya, nakatayo sa gitna ng madilim na espasyo. Sinisilayan ng liwanag mula sa chandelier. Ang mga mata niya parang may lihim na kwentong gustong ipasa sa akin. Hindi siya ang tipo ng babaeng dadalhin mo sa harap ng magulang mo para ipagmalaki. Hindi dahil sa kung ano siya, kundi dahil alam mong hindi siya tatanggapin ng mundo. May kakaiba sa kanya, hindi lang sa paraan ng kanyang pananamit na tila walang pakialam kung ang suot niya ay akma para sa okasyon. Hindi lang sa kung paano niya hawakan ang baso ng alak na parang sanay na sanay siyang magtago sa likod nito. Hindi lang sa kung paano siya ngumiti na tila may bahaging laging natatakpan ng lungkot. May misteryo sa kanya at alam kong delikado ang makisangkot sa ganoong klaseng tao. Pero ginawa ko pa rin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa paraan niyang tumitig sa akin noong gabing iyon, parang hinahamong kilalanin siya. Parang sinasabing, subukan mo akong intindihin kahit hindi ako perpekto. Nag-umpisa ang lahat sa isang simpleng usapan. Ang pangalan niya, kung paano siya napunta sa gallery, kung ano ang tingin niya sa mga painting. Ang sagot niya, hindi ko alam kung maganda ba ang sining o kung ginagawa lang tayong bulag nito. Tumawa ako, hindi dahil nakakatawa, pero dahil may tapang siyang magsabi ng ganitong bagay sa harap ng mga taong tila kinukondisyon ng mundo na magustuhan ng lahat ng nakikita nila. Hindi ko alam kung paano kami nauwi sa hapunan pagkatapos ng event. Pero naroon kami, magkatapat sa maliit na mesa, kumakain ng pasta at nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Hindi pa rin siya umaalis sa isip ko. Hindi ko maiiwasang mapansin ang bawat galaw niya. Ang paraan ng pagsabog ng kanyang tawa, ang pagtingin niya sa akin na parang ako lang ang tao sa mundo na mahalaga noong mga sandaling iyon. Doon ko nalaman ang tungkol sa kanya. Hindi siya ordinaryong babae. Hindi siya yung tipo na may maayos na pamilya, mataas na pinag-aralan, o reputasyon na kayang ipagmalaki. Isa siyang babae na pinili ng mundo na huwag tanggapin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya, pero ramdam kong may nakaraan siyang pilit itinatago. At ang nakaraan na iyon ang dahilan kung bakit siya laging nasa gilid, laging nasa liwanag na sapat lang upang makita mo pero hindi mo lubos na maabot. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko nagawang lumayo. Sa halip, mas lalo akong lumapit. Hindi ko alam kung dahil sa awa, sa kagustuhang protektahan siya, o sa simpleng katotohanang gusto ko siya. Ang alam ko lang, masarap siyang kausap, masarap siyang kasama. Hindi ko naisip kung ano ang magiging implikasyon nito. Ang mahalaga lang sa akin noong mga panahong iyon, nandiyan siya, pero hindi naging madali ang lahat. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat tingin ng mga tao. Sa tuwing magkasama kami sa pampublikong lugar, parang may mga matang nagtataka kung bakit kami magkasama. Parang may mga bibig na gustong magtanong, bakit siya? Bakit hindi yung mas maayos, mas maganda, mas tanggap ng mundo? Maraming beses kong naramdaman ang pag-aalinlangan sa sarili ko. Tama ba ito? Tama bang kasama ko siya? Hanggang sa dumating ang sandali na mas naging komplikado ang lahat. Isang gabi, nagkausap kami tungkol sa plano namin para sa hinaharap. Hindi ko alam kung paano niya nasabi ang mga salitang iyon, pero bigla niyang binanggit, alam mo namang hindi tayo pwede, di ba? Tumitig siya sa akin at sa mga mata niya parang may 1,000 piraso ang nagkakandabasag. Bakit hindi?
Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Hindi ko alam kung anong parte ng sarili ko ang nagpapakapit pa rin sa kanya, pero ramdam kong mahal ko siya. Mahal ko siya kahit hindi kami tanggap. Kahit walang sino man ang naniniwala na may karapatan kaming maging masaya. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ko, tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumitig siya sa labas sa madilim na kalsada kung saan ang tanging liwanag ay mula sa mga poste ng ilaw. Nagtagal siya doon, tahimik, tila nag-iisip ng isang bagay na hindi niya kayang sabihin, hindi niya kayang ipahayag. Hindi mo kailangang ipilit kung hindi tayo pwede, bulong niya, halos hindi ko marinig. Pero kung pipiliin mong manatili, kailangan mong tanggapin na hindi mo ako pwedeng ipagmalaki sa mundo. Tumayo ako, tumingin sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ko nababalikan ang normal na buhay na iniwan ko. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap namin, pero ang alam ko, hindi ko siya kayang bitawan. Ngunit bago ko pa maipahayag ang lahat ng iyon, biglang bumukas ang pinto. Sa harap namin, nakatayo ang isang lalaking hindi ko kilala, pero kilala niya si Lila. Sa mga mata ng lalaki, may galit, may puot, may panlalait. Sa boses niya, may tensyon na bumalot sa buong kwarto. Akala ko ba tapos na kayo? Tanong niya, diretso kay Lila. Nagulat ako. Sino siya? Bakit niya alam ang tungkol sa amin? Ngunit bago pa ako makapagtanong, bumitaw si Lila sa kamay ko. Tumitig siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang bagay na pinakaiwasan kong makita. Ang katotohanang hindi ko kilala ang totoong kwento niya. Sa kabila ng lahat ng tanong, ng pag-uusisa ng mga tao at ng mga patagong bulong, pinili kong manatiling tahimik. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang puso ko sa kanila. Hindi ko kailangang ipaliwanag kung bakit siya ang pinili ko. Si Althea, ang babaeng tinalikuran ng mundo, ang babaeng hindi nila kayang tanggapin. Noong una, akala ko madali. Akala ko sapat na ang pagmamahal para kalimutan ang lahat ng ingay sa labas. Pero bawat hakbang namin sa kalsada, bawat tingin na patagilid, bawat pag-iwas sa mata, naramdaman kong mabigat ang desisyon kong piliin siya. Siya ang babaeng hindi nila maunawaan. Para sa kanila, si Althea ay isang misteryo na hindi nila gustong tuklasin. Hindi dahil hindi siya maganda. Dahil ang totoo, siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Pero hindi nila kayang tanggapin ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga sugat, ang kanyang kwento. Minsan, naiisip ko kung ano ba ang kasalanan niya. Bakit ba siya kailangang itago sa mga mata ng lipunan? Bakit ba ang tingin nila sa kanya ay isang bahid ng kahihiyan? Ang sabi ni Althea, hindi ko na kailangang malaman ang buong kwento basta't mahal ko siya. At mahal ko nga siya ng buong puso. Pero sa bawat gabi na magkasama kami, hindi ko maiwasang magtanong, sino ba talaga si Althea? Bakit ba siya ang babaeng kinatatakutan nila? Isang gabi, habang nasa loob kami ng kotse ko, pumarada kami sa gilid ng isang lumang parke. Walang tao, tahimik ang paligid, at tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa madilim na espasyo. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig at medyo nanginginig. Tumingin siya sa akin at sa wakas nagtanong ako, Althea, ano ba ang tinatago mo sa akin? Bulong ko, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, tila may hinahanap na hindi ko makita. Ang sagot niya ay isang nangiti, isang pilit na ngiti na tila nagpapakita ng isang lihim na hindi niya kayang ibahagi. Hindi mo kailangang malaman, sagot niya, mahina ang boses. Ang mahalaga, nandito ka. Pero hindi ko na kayang magpigil. Hindi dahil sa duda, kundi dahil gusto kong mas lalong maunawaan ang babaeng mahal ko. Gusto kong malaman kung bakit siya takot, kung bakit siya patuloy na nagtatago. Kaya't pumihit ako sa upuan ko. Hinarap siya at mahigpit kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Althea, mahal kita,
Pero paano kita maipaglalaban kung hindi ko alam kung ano ang nilalabanan ko? Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumagot. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pader sa pagitan naming dalawa, isang pader na hindi ko kayang basagin. Tumingin siya sa akin, ang mga matay puno ng sakit at biglang bumitaw sa hawak ko. Binuksan niya ang pinto ng kotse, bumaba at tumayo sa harap ng poste. Sinundan ko siya, ngunit bago ako makalapit, nagsalita siya. Hindi mo kailangang malaman kasi kapag nalaman mo, baka hindi mo na ako mahalin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang sibat na tumama sa dibdib ko. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi totoo iyon, na kahit ano pa ang malaman ko, hindi magbabago ang damdamin ko. Pero sa likod ng mga salita ko, naroon ang takot. Ano nga ba ang kanyang tinatago? Habang papalapit ako sa kanya, bigla niyang iniabot sa akin ang kanyang cellphone. Sa screen nito, may isang larawan na nagpakaba sa akin. Isang lumang litrato ng isang babae, duguan ang mukha, basag ang salamin sa paligid, at may pulis na nakatayo sa likuran. Ang babaeng nasa litrato ay si Althea, pero hindi ito ang Althea na kilala ko. Ang Althea na ito ay puno ng galit sa kanyang mga mata, hawak ang isang kutsilyo at tila sumisigaw sa lahat ng tao sa paligid. Althea, ano to? Tanong ko, halos hindi makapagsalita. Hindi siya sumagot. Sa halip, iniabot niya ang isa pang papel mula sa kanyang bag, isang punit na pahina mula sa dyaryo. Sa headline, nakasulat ang mga salitang nagpakulot ng dugo ko. Babaeng pumatay sa sariling pamilya, hahanap ng hustisya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nakita ko. Ang Althea na mahal ko, ang Althea na kasama ko sa bawat araw, ay ang Althea na nasa likod ng isang krimen na hindi ko kayang unawain. Tumayo siya sa harapan ko, tahimik, naghihintay ng reaksyon. Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo ako naiintindihan, hindi mo kailangang intindihin. Pero ito ang dahilan kung bakit ayaw nila akong kilalanin. Dahil sa isang bagay na nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang boses niya ay punit, puno ng sakit at pagsisisi. Pero sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang tapang na hindi ko maipaliwanag. Ang tapang na manatili sa tabi ko kahit alam niyang maaaring magbago ang tingin ko sa kanya. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang tunog ng mga sirena. Bumilis ang tibok ng puso ko at sa isang iglap, nakita ko ang mga pulis na papalapit sa amin. Ang mga ilaw ng patrol car ay naglalaro sa dilim at ang presensya nila ay parang isang demonyo na humahabol. Tumingin si Althea sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takbo! Sigaw niya sabay hawak sa kamay ko. Ngunit hindi ko kumilos. Napako ako sa kinatatayuan ko. Tulala, hindi alam ang gagawin. Sa likod ng mga sirena, isang boses ang sumigaw. Tumigil kayo! Huwag kayong gagalaw! At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas na dumapo sa mga kamay ko. Naging bahagi na ng araw-araw kong buhay ang pagtatago. Sa bawat yakap na palihim, sa bawat lihim ng ngiti, para bang nakakulong kami sa isang mundo na kami lang ang nakakaalam. At kahit masakit, pinili ko iyon dahil mahal ko siya. Mahal ko si Lila, ang babaeng ayaw kilalanin ng mundo. Isang gabi, habang naglalakad kami sa madilim na eskinita na laging aming tagpuan, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Malamig ang kanyang palad, tila may gustong ipahiwatig. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang bigat sa kanyang katahimikan. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste, napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Lila, may problema ba? Tanong ko, pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang tingin. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, tinitigan niya ako na para bang gusto niyang sabihin ang lahat, ngunit natatakot siyang magsimula. Pag-uwi ko noong gabing iyon, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang kanyang katahimikan.
May mga araw na parang ang saya-saya namin, pero may mga gabi na ganito, na parang may pader sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung pader ba iyon na itinayo ng mundo o siya mismo ang gumawa. Kinabukasan, nagkita ulit kami. Sa parehong eskinita, sa parehong oras. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang maliit na bag. Ano yan? Tanong ko, tinuturo ang bag na hawak niya. Hindi siya tumingin sa akin. May kailangan akong gawin, sagot niya. Mahina ang boses, tila nag-aalinlangan. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Kahit ano pa ang mangyari, tandaan mo iyan. Parang umikot ang mundo ko sa sinabi niyang iyon. Lila, ano ba ang nangyayari? Bakit ang daming sikreto? Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Hindi ko napigilang itanong. Matagal siyang nanahimik, tila iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Hanggang sa lumapit siya sa akin, hinawakan ang mukha ko at bumulong, "Huwag kang magtanong, mahal, mas mabuti nang hindi mo alam." Ang sagot niya ang naging simula ng mas maraming tanong sa isip ko. Pero gaya ng dati, pinili kong manahimik. Pinili kong magtiwala. Pinili kong yakapin ang pag-ibig namin kahit hindi ko nauunawaan ang buong kwento. Lumipas ang mga araw pero mas naging madalang ang pagkikita namin. Mas madalas ang mga text message kaysa sa personal na pag-uusap. Kapag tinatawagan ko siya, laging may dahilan para hindi makasagot. Busy ako, pasensya na, mahal, may inaasikaso lang. Nagiging mas madalas ang kanyang pag-iwas. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko siya kayang bitawan. Pilit kong iniintindi ang mga dahilan niya kahit unti-unti akong kinakain ng pag-aalinlangan. Hanggang isang araw, bigla siyang nag-text. Magkita tayo bukas, may sasabihin ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Ang daming gumugulo sa isip ko. Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman ba ito sa bag na dala niya noong huling pagkikita namin? O baka naman may lihim siyang hindi pa sinasabi. Dumating ang araw ng aming tagpuan. Sa pagkakataong ito, hindi na sa madilim na eskinita. Sa isang parke kami nagkita sa ilalim ng puno na tila saksi sa lahat ng kwento ng mga magkasintahan. Nakaupo siya sa isang bench, nakayuko, hawak ang parehong maliit na bag. Lumapit ako at nang makita niya ako, tumayo siya agad. Mahal, salamat at dumating ka. Sabi niya, pilit na ngumiti ngunit halatang may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lila, ano ba ang nangyayari? Ayoko na ng ganito. Ayoko na ng mga tanong na wala akong sagot. Kung talagang mahal mo ako, sabihin mo na ang totoo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero alam kong kailangan ko nang malaman ang sagot. Huminga siya ng malalim, tumingin sa akin, at binuksan ng maliit na bag. Sa loob nito, may isang envelope. Ito ang dahilan kung bakit hindi kita masyadong nakakasama, sabi niya. Ito ang dahilan kung bakit natatakot ako. Mahal, hindi lang tayo ang nasa kwento natin. Sa kaba, kinuha ko ang envelope at binuksan ito. Sa loob, may mga larawan. Mga larawan ni Lila, pero hindi siya mag-isa. Kasama niya ang isang lalaking hindi ko kilala. Sa bawat litrato, magkasama sila sa isang restaurant, sa isang event, sa isang bahay. Tiningnan ko si Lila naguguluhan. Sino to? Lila, ano to? Sa gitna ng aking pagkalito, tumulo ang luha niya. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng to. Pero hindi kita pwedeng mawala, kaya pinili kong itago. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang mga larawan o ang katotohanang hindi niya sinabi ang lahat mula pa noong simula. At bago ko pa siya masagot, biglang may tumigil na kotse sa harap namin. Bumaba ang lalaking nasa mga litrato at tumingin siya kay Lila. Sumama ka na, Lila, tapos na to. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi ako ang mundo na ayaw siyang kilalanin. Ako ang mundo na hindi niya kayang piliin.
Habang papalapit ang gabi, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa buong katawan ko. Nakatayo ako sa labas ng maliit na coffee shop kung saan madalas kaming magkita. Madilim ang paligid, ang mga ilaw ng kalsada ay nagkikislapan, ngunit sa kabila ng liwanag na iyon, ang bigat ng nararamdaman ko ay parang ulap na hindi maalis. Nasa loob siya, si Mia, ang babaeng hindi kayang tanggapin ng mundo. At sa bawat segundo ng paghihintay ko, nararamdaman ko ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan ko siya maitatago? Pagpasok ko, nakita ko agad siya. Suot niya ang paborito niyang mahabang damit na kulay puti. Para siyang anghel sa gitna ng karaniwang kaguluhan ng coffee shop. Ngunit sa likod ng kanyang pagngiti, alam kong may bigat din siyang dala. Hindi niya kailanman sinasabi, ngunit nararamdaman ko. Nakaupo siya sa sulok, naglalaro sa tasa ng kape na tila may iniisip na malalim. Lumapit ako at sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Kami lang ang natira. Late ka? Ani Mia, ngunit may lambing sa kanyang boses. Hindi nagtatampo, ngunit sapat para ipaalam na hinihintay niya ako. Pasensya ka na, sagot ko habang umupo sa kanyang harapan. May inasikaso lang. Tumango siya, ngunit ang mga mata niya ay nagtanong ng higit pa sa mga salita. Kung tutuusin, lagi kong sinasabi sa sarili ko na para sa kanya, handa akong gawin ng lahat. Pero paano kung ang lahat ay magdulot ng mas malaking sugat kaysa sa inaasahan? Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman kong lumalalim ang pag-ibig ko sa kanya, ngunit kasabay nito ang pangambang baka dumating ang araw na hindi ko na siya kayang ipaglaban. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang dalawang babaeng nakaupo sa kabilang mesa. Pasimple silang tumitingin sa amin. Pagkatapos magbubulungan, hindi ko alam kung ano ang iniisip nila pero ramdam ko ang paghusga. Hindi ko alam kung dahil ba sa simpleng itsura ni Mia o dahil sa katotohanang hindi siya ang tipo ng babaeng inaasahan nilang makasama ko. Masyado kang tahimik, pansin niya, sabay hawak sa kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa puso kong magulo. Iniisip ko lang kung paano kita mapangangalagaan, sagot ko, kahit alam kong hindi sapat ang mga salitang iyon para ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ngumiti siya, pero hindi abot ng nangiti ang kanyang mga mata. Hindi mo kailangang gawin lahat, mahal. Hindi mo kailangang labanan ang mundo para sa akin. Ang mahalaga, narito ka. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya na ang mundo ang tunay naming kalaban? Hindi lang ang mga mapanuring mata ng mga tao sa paligid, kundi pati na rin ang inaasahan ng pamilya ko, ang mga kaibigan ko, ang lipunang pilit na nagdidikta kung ano ang tama at mali. Sa mata ng iba, si Mia ang maling desisyon. Si Mia ang kahinaan ko. Pero para sa akin, siya ang tanging tama sa lahat ng mali. Biglang tumunog ang cellphone ko. Napansin kong tila nagbago ang ekspresyon ni Mia. Kinuha ko ito at hindi ko inaasahang si Mama ang tumatawag. Hindi ko alam kung sasagutin ko o hindi. Sa harap ni Mia, parang nagkaroon ako ng dalawang mundo. Ang mundo kung saan ako ang anak na kailangang sumunod sa ina at ang mundo kung saan ako ang lalaking umiibig sa isang babaeng hindi kayang tanggapin ng kahit sino. Sagutin mo na, bulong ni Mia, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pinindot ko ang buton ng sagot, ngunit hindi ko siya tiningnan. Hello, Ma? Nasaan ka? Tanong ni Mama, halatang may tensyon sa tono niya. Bakit hindi ka umuwi agad? May kailangan tayong pag-usapan. May ginagawa lang ako, Ma. Mamaya na ako uuwi. Sagot ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Mahalaga ito, hindi mo ba naiintindihan? Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo rin. Hindi niya na kailangang ipaliwanag. Alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Ilang linggo ko nang naririnig ang mga pahiwatig nila tungkol sa babaeng gusto nilang ipakilala sa akin. Isang babaeng nararapat para sa akin. Isang babaeng hindi si Mia.
Ma, may ginagawa pa ako. Ulit ko, mas matigas ang tono. Mamaya na natin pag-usapan. Tumigil ang usapan, ngunit bago ko marinig ang tono ng linya, may huling salitang binitiwan si Mama. Hindi mo pwedeng itago ang babaeng yan habang buhay. Napansin kong nakatingin na si Mia sa akin. Hindi ko alam kung narinig niya ang boses ni Mama, pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi ko na kayang magpanggap na simple lang ang sitwasyon namin. Sa loob ng coffee shop na iyon, sa gitna ng ingay ng mga tao, parang kaming dalawa lang ang nasa sentro ng mundo. Isang mundong puno ng tanong at pagdududa. Mia, simula ko, ngunit bago ko pa masabi ang susunod na salita, tumayo siya. Alam ko na ang sasabihin mo, ani Mia, mahina ngunit matatag ang boses. Alam kong mahirap ito, alam kong nasasaktan ka, pero ayokong maging dahilan ng pag-aaway niyo ng pamilya mo. Mahal kita, sagot ko, pilit na hinahabol ang mga mata niyang umiwas sa akin, at handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ngumiti siya, ngunit may luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi lahat ng lahat ay tama. Lumakad siya palabas ng coffee shop, iniwan akong nakatayo roon. Hindi alam kung paano siya hahabulin. Pero bago siya tuluyang mawala sa paningin ko, may isang bagay akong napansin. Sa labas, sa gilid ng kalsada, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, nakatingin sa amin. Ang tingin niya ay malamig, matalim, parang may alam siya na hindi ko alam. At sa sandaling iyon, alam kong may nangyayari, isang bagay na mas mabigat kaysa sa iniisip ko. Sa kabila ng lahat ng balakid, mas pinili kong manatili sa tabi ni Clara, ang babaeng itinakwil ng mundo. Sa bawat gabing tahimik, sa bawat pagkakataong may oras kami para sa isa't isa, doon ko nararamdaman ang tunay na pagkawala ng bigat ng mundong pinipilit akong sumunod sa mga panuntunan nito. Sa kanya ko natagpuan ang isang mundo kung saan walang politika, walang kasinungalingan, walang panlalait. Si Clara ang liwanag sa bawat madilim kong araw. Ngunit alam ko, ang pagmamahal na ito ay may kapalit at ang kapalit ay ang kawalan ng kasiguruhan kung hanggang kailan kami magtatagal. Noong isang gabi, habang nasa loob kami ng maliit na apartment niyang palaging amoy kape at second-hand na libro, nakaupo lang kami sa sahig. Nasa pagitan namin ang isang tasa ng malamig na tsokolate na hindi niya natapos gawin dahil bigla siyang naisipang magkwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Gusto na raw niyang bumalik sa pag-aaral pero alam niyang mahirap iyon dahil sa stigma na dala ng kanyang nakaraan. Hindi ko siya tinanong, hindi ko siya pinilit magdetalye. Alam kong may mga bagay na mas mabuting tahimik na lang naming tanggapin. Hindi ko naman kailangan ng malaking bahay o kotse. Alam mo yon? Sambit niya, nakatingin sa pader na may mga lumang litrato. Gusto ko lang ng lugar kung saan pwede akong magpahinga ng hindi natatakot, kung saan hindi ako huhusgahan. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Sa totoo lang, para sa akin, siya na ang sagot sa mga tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Kung ano ba ang tunay na kaligayahan, kung ano ba ang halaga ng tao sa mundo. Pero para sa kanya, ako lang ang pahinga. Hindi ako ang sagot, ako lang ang sandali. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ko napakaliit ko. Hindi ko siya kayang ipaglaban sa harap ng lahat. Hindi ko kayang sabihin sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, na ang babaeng ito na hindi nila kilala ang mahal ko. Alam ko sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanya, hindi lang siya ang huhusgahan, pati ako. Ako ang magiging target ng kanilang mga tanong, ng kanilang mga mapanlait na tingin, ng kanilang mga pagtanggi. At sa puntong iyon, natatakot akong mawalan. Natatakot akong mawala siya. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko minsan? Tanong niya, binasag ang katahimikan. Anong iniisip mo? Sagot ko, pilit na nakangiti. Iniisip kong siguro kung hindi tayo nagkakilala, mas magiging madali ang buhay mo. Hindi siya nakatingin sa akin,
Nakatuon ang mga mata niya sa tasa ng malamig na tsokolate. Siguro hindi ka mahihirapan na itago ako. Siguro mas magiging maayos ang lahat para sa'yo. Clara, huwag mong sabihin yan. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita niya. Hindi ko gustong marinig iyon. Hindi kita itinatago dahil nahihiya ako. Itinatago kita dahil gusto kitang protektahan. Protektahan? Ngumiti siya pero may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. O baka naman gusto mo lang protektahan ang sarili mo. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Totoo bang proteksyon ang dahilan? O takot? Takot na makasira sa imahe kong pinaghirapan kong buuin. Takot na harapin ang mundo na alam kong hindi kailanman magiging patas sa kanya. Tumayo siya, lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Sa tuwing ginagawa niya iyon, pakiramdam ko parang gusto niyang lumabas, gusto niyang tumakas mula sa maliit na mundong nilikha namin para sa kanya. Pero sa labas, alam namin pareho, hindi siya tatanggapin. Hindi siya kikilalanin. May narinig akong balita kanina, sabi niya, hindi pa rin lumilingon sa akin. Ano yon? Tanong ko, umaasa sa kung anong sasabihin niya. May kumuha sa litrato natin nung nasa park tayo noong nakaraang linggo. Humugot siya ng malalim na hininga. Sabi ng kaibigan ko, kumalat na raw. Hindi pa ako sigurado kung sino ang nag-post pero nakita na raw ng ilan sa mga kakilala mo. Parang tumigil ang mundo ko. Bigla akong nakaramdam ng malamig na pawis sa likod. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa loob ng ilang buwan, naging maingat kami. Hindi kami naglalakad ng magkatabi sa mataong lugar. Hindi kami nagtitinginan ng matagal kapag may ibang tao. Pero isang sandali lang pala ang kailangan para mabura ang lahat ng ingat na iyon. Anong gagawin natin? Tanong ko, halos paus ang boses ko. Anong gagawin? Desistila mo, mitsis Chris. Sagot niya, tumingin sa akin ng diretso. Ang mga mata niya puno ng tanong. Ako, wala na akong mawawala. Pero ikaw ang may mundo. Ikaw ang may pangalan, ikaw ang may masisira. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung paano siya titignan. Sa bawat segundo, ramdam ko ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Kung lalabas kami sa mundo, alam kong hindi na magiging pareho ang buhay namin, lalo na ang buhay ko. Pero kung mananatili kami sa dilim, hanggang kailan kami magtatago? Hanggang kailan namin pipilitin na huwag makita ng iba ang pag-ibig na ito? Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit iyon, pero nanginginig. Alam ko namang mahirap ito para sa'yo. Pero kung gusto mo nang bumitaw, sabihin mo na ngayon. Kasi kung lalaban tayo, ayoko nang mag-isa. Tumayo ako pero hindi ko binitiwan ang kamay niya. Sa labas, naririnig ko ang tunog ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga tao, ang halakhak ng mundo na hindi kami kinikilala. Sa loob, naririnig ko ang tibok ng puso ko. Mabagal, mabigat, puno ng takot. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking tanong, paano kung tama siya? Paano kung ako lang ang nagpapanggap na kaya kong ipaglaban siya? Ang malamig na hangin ng Disyembre ang unang sumalubong sa akin nang lumabas ako ng opisina. Madilim na ang langit at ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga bituin na bumaba upang magbigay liwanag sa mundong ito. Sa kabila ng kasayahan ng paligid, ang bigat sa dibdib ko ay tila hindi kayang tapatan ng anumang ilaw o musika ng Pasko. Naglakad ako ng mabagal papunta sa isang kapehan kung saan kami madalas mag-usap ni Lila. Doon, sa sulok na mesa, lagi kaming magkasama, nagtatawanan, nagpaplano, at minsan ay tahimik lamang habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Pero ngayong gabi, mag-isa ako, wala siya. Sa bawat hakbang ko, bumabalik sa akin ang mga alaala ng huling pag-uusap namin. Kaninang umaga, dumaan siya sa opisina upang magdala ng pagkain. Isang simpleng kilos na lagi niyang ginagawa. Pero ngayon ay tila may kakaiba sa mga mata niya. Hindi siya tumingin sa akin ng matagal.
Hindi siya ngumiti gaya ng dati. May problema ba? Tanong ko habang inaabot ang baon niyang adobo. Wala, pagod lang siguro, sagot niya. Pero ramdam ko na may kung anong bumabalot sa pagitan naming dalawa. May iniwas siyang sabihin at ang katahimikan niya ay parang isang pader na bigla na lang tumayo sa pagitan namin. Pagkatapos niyang umalis, hindi ko na mapigilan ang sarili kong mag-isip. Bakit bigla siyang nagkaganon? May sinabi ba ako? May ginawa ba ako? Sa loob ng ilang oras ay pilit kong inalala ang bawat detalye ng mga nakaraang araw pero wala akong makita. Wala akong sagot. Pagdating ko sa kapehan, umupo ako sa sulok na mesa namin. Ang mga tao sa paligid ay abala sa kani-kanilang mundo. Nag-uusap, nagtatawanan, nagkakape. Pero ako, abala sa pag-aalala. Sa bawat tunog ng busina sa labas, sa bawat lagok ng kape, hinihintay ko ang tawag o text niya. Kahit isang salita, kahit isang paliwanag, kahit ano. Pero wala. Sa dami ng tanong na gumugulo sa isip ko, isang bagay ang malinaw. Mahal ko si Lila. Mahal ko siya sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko. Mahal ko siya sa kabila ng takot niyang makilala ng ibang tao. Mahal ko siya kahit na pinili niya ang tago naming relasyon. Sa bawat araw na lumipas, pilit kong tinanggap na hindi niya kayang ipagsigawan ang pagmamahal namin sa mundo. At ginawa ko iyon ng walang pag-aalinlangan dahil siya ang mundo ko. Pero ngayong gabi, parang may kung anong bumabago. Parang may isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Napatingin ako sa telepono ko, umaasang makikita ang pangalan niya sa screen. Hinihintay ko ang tawag na magpapaliwanag sa lahat. Hinihintay ko ang sagot sa mga tanong ko. Sir, gusto niyo po ba ng refill ng kape? Tanong ng barista, na biglang nagpabalik sa akin sa realidad. Tumangulang ako bilang sagot at iniabot ang baso. Habang inaabot niya ang kape, napansin ko ang isang babaeng pumasok sa kapehan. Mahaba ang buhok niya, suot ang paborito niyang kulay. Paborito ni Lila ang berdeng kulay, pero hindi siya. Hindi si Lila ang pumasok. Pero ang babaeng iyon ay may daladalang isang bagay na alam kong hindi ko kayang baliwalain. Isang envelope na may logo ng opisina namin. Tumayo ako bigla at lumapit sa mesa kung saan siya umupo. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko, pero ang puso ko ay parang may sariling isip. Excuse me, sabi ko na may halong kaba. Isa ka bang empleyado sa opisina namin? Ngumiti ang babae, tila nagtataka. Oo, bakit po? May kinalaman ba diyan ang envelope na hawak mo? Tanong ko sabay tingin sa papel na halos mahulog sa kanyang kamay. Oo, may iniabot sa akin kanina sa lobby. Hindi ko nga po kilala kung sino, pero sabi nila ipasa ko raw ito sa susunod na pupunta sa opisina bukas. Kinuha ko ang envelope, halos nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang isang sulat na may pirma ni Lila. Sa unang tingin pa lang, alam kong ito ang sinulat niya. Kilala ko ang sulat kamay niya. Kilala ko ang bawat kurba ng letra na ginagawa niya. Salamat, sabi ko sa babae bago bumalik sa mesa ko. Binasa ko ang sulat habang pumipintig ang puso ko na parang nagmamadaling tumakbo palayo sa sarili nitong katawan. Hindi ko na kaya ang unang linya ng sulat. Ang mga salitang iyon ay parang isang palaso na tumama diretso sa puso ko. Sa bawat linya, ramdam ko ang sakit na pinipilit niyang itago sa loob ng mahabang panahon. Ramdam ko ang takot, ang pag-asalinlangan at ang bigat ng mundo na matagalan na niyang pinapasan ng mag-isa. Pinili kitang mahalin pero pinili kong magtago. At ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko kayang ipaglaban ang pagmamahal natin kung ang mundo ay patuloy na humihila sa akin palayo sa'yo. Paumanhin, pero ito na ang huling beses na magpaparamdam ako. Mahal kita, pero hindi ako malaya. Hindi ako malaya sa mundong ginagalawan ko. Hindi ako malaya sa takot ko. At hindi ako malaya sa sarili kong desisyon. Sa dulo ng sulat ay nakasulat ang isang lugar. Isang address na hindi ko alam kung dapat kong puntahan.
Pero alam kong ito ang huling pagkakataon ko. Huling pagkakataon ko na makita siya, na makausap siya, na marinig mula sa kanya ang tunay niyang nararamdaman. Tumayo ako at tumakbo palabas ng kapehan. Hawak ang sulat na parang isang mapa ng buhay ko. Sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, alam kong ito na ang simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang harapin. Nagising akong basang-basa ng pawis. Madilim pa ang paligid, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bangungot ba ang dahilan o kung ang bigat ng katotohanang pinili kong itago, ang pagmamahal namin ni Celestine ang bumabagabag sa akin. Sa bawat paghinga ko, tila may mga tanikala sa leeg ko, pinipigilan akong huminga ng maluwag. Bumangon ako mula sa kama, hinanap ang telepono, at tinawagan siya. Hindi niya sinagot. 2 beses kong sinubukan, pero parehong katahimikan ang bumungad sa akin. Pumikit ako saglit, pilit na inaalis ang mga posibilidad na maaaring dahilan ng kanyang pananahimik. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Lumabas ako ng bahay at naglakad papunta sa lugar kung saan kami madalas magkita. Isang lumang parke na halos wala nang pumupunta. Ang mga ilaw sa poste, gaya ng dati, pailaw-ilaw, parang nag-aagaw buhay. Ang hangin, malamig at may halong amoy ng basang lupa. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, doon kami laging magtatagpo. Sa lugar na iyon, kami ang mundo. Walang mata, walang bibig, walang boses na humuhusga. Pagdating ko, wala siya roon. Ang bench na madalas niyang upuan ay bakante. Ang mga dahon sa paligid tila nananahimik din. Umupo ako, pilit na inaaliw ang sarili. Baka huli lang siya, baka pagod lang. Pero ang bawat minutong lumilipas, parang punyal na tumatama sa puso ko. Dumukot ako ng larawan niya mula sa bulsa ng jacket ko. Isang maliit na Polaroid na kinuha namin noong unang beses na nag-date kami. Nakangiti siya roon, pero kahit sa larawan, ramdam ko ang lungkot sa mata niya. Nasa ganitong pag-iisip ako nang biglang may narinig akong yabag. Tumayo ako, umaasa na siya na ang parating. Pero hindi si Celestine ang nakita ko. Isa itong pamilyar na mukha, pero hindi ko inaasahan na makikita siya rito. Si Anton, ang pinsan ni Celestine. Nakatitig siya sa akin, ang mga kamay nakasuksok sa bulsa ng kanyang brown na jacket. Hindi siya mukhang galit, pero may kung anong tensyon sa ekspresyon niya na nagpatayo ng balahibo ko. Ang tagal mong nagtago, bungad niya, malamig ang boses. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit siya narito at kung paano niya nalaman ang tungkol sa amin ni Celestine. Ang alam ko lang, hindi kami kailanman nag-usap tungkol sa bagay na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Ngumisi siya ng bahagya, pero hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Para bang may nalalaman siya na hindi ko alam na matagal na niyang tinatago. Alam mo ba kung anong klaseng gulo ang pinasok mo? Tanong niya, sabay hakbang papalapit. Alam mo ba kung sino si Celestine? Ang tanong niya ang nagdala ng dagok sa sistema ko. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Sino si Celestine? Kilala ko siya, hindi ba? Mahal ko siya, hindi ba sapat iyon? Pero ang tono ni Anton, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, parang sinasabi niyang hindi ko alam ang buong katotohanan. Wala kang karapatang husgahan ang relasyon namin, sagot ko. Mas matigas na ang boses ko ngayon. Kung ano man ang iniisip mo, wala kang alam tungkol sa amin. Tumawa siya, pero hindi iyon tawa ng kasiyahan. Wala akong alam. Alam ko ang lahat at sa tingin ko, dapat malaman mo rin. Hinugot niya ang telepono mula sa bulsa at may ipinakita sa akin isang video. Sa una, hindi ko maintindihan kung ano ang nakikita ko. Pero nang mag-focus ang mata ko sa screen, para akong sinampal ng katotohanan. Si Celestine, hawak ang kamay ng isang lalaki, masaya silang naglalakad sa isang lugar na hindi ko kilala.
Ang lalaki, pamilyar ang muka. Si Miguel, ang matagal ko nang alam na fiancé niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, kahit ramdam ko na ang panginginig sa boses ko. Alam kong may fiancé si Celestine, pero sinabi niya sa akin na wala na silang ugnayan. Sinabi niyang ako ang pinili niya. Sinabi niyang kami ang totoo. Hindi ko alam kung anong klaseng kasinungalingan ang sinabi niya sa'yo. Sagot ni Anton. Pero si Miguel ang dahilan kung bakit kailanman hindi niya kayang ipakita ka sa mundo. Hindi dahil sa ayaw niyang makita ka, dahil hindi ka niya kailanman pinili. Nag-init ang mata ko, pero pilit kong pinigilan ang pagpatak ng luha. Hindi maaari, mahal niya ako. Hindi maaaring hindi totoo ang lahat ng sinabi niya sa akin. Pero ang video, ang mga salita ni Anton, parang mga piraso ng salamin na bumabasag sa mga paniniwala ko. Bakit mo sa akin sinasabi to? Tanong ko, galit na galit. Anong pakialam mo? Ngumiti siya ulit, pero ngayon may bahid ng awa sa ekspresyon niya. Dahil ayokong masaktan ka ng mas matindi pa, ayokong maranasan mo ang sakit na dinanas ng iba. Hindi ikaw ang unang naging takas ni Celestine, at hindi ikaw ang magiging huli. Bumagsak ang mundo ko sa sinabi niya. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, pero ang lahat ng nararamdaman ko natunaw sa isang tanong na hindi ko kayang takasan. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung ako lang ang nagmukhang tanga sa lahat ng ito? Bago ko pa man masagot ang tanong, tumunog ang telepono ko. Si Celestine ang tumatawag. Tumingin si Anton sa akin, ang mga mata niya tila nagsasabing huwag kong sagutin. Pero binaliwala ko siya. Sinagot ko ang tawag. Nasaan ka? Tanong ko. Desperado ang boses ko. Sa bahay ni Miguel, sagot niya malamig. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam kung anong klaseng usapan ang naghihintay sa amin. Pero sa sandaling iyon, alam kong may isang bagay na siguradong magbabago. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang aking loob ay magulo. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang teleponong, ilang beses ko nang binalak itapon para lang makatakas sa paulit-ulit na pag-aalala. Sa kabila ng dilim, ang kanyang larawan sa screen ay tila nagbibigay liwanag sa akin. Si Amara, ang babaeng minahal ko, ang babaeng pinili kong itago mula sa lahat. Ngunit bakit kami kailangang magkubli? Bakit kailangang ikulong ko ang pagmamahal naming dalawa sa mga pader ng lihim? Hindi ko alam kung ito ba ang tamang desisyon. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko ang kanyang yakap, parang nawawala ang lahat ng takot. Mahal ko siya, higit pa sa kaya kong ipaliwanag, ngunit ang mundong ito ay hindi handa para sa kanya. Sa tuwing magkasama kami, parang may aninong laging nagmamasid, parang may mga mata sa bawat sulok. Minsan, naisip kong tanungin siya kung hindi ba siya nasasaktan sa ganitong sitwasyon. Ngunit lagi niya akong nanginingitian. Iyon ang palaging sagot niya. Isang giting tila nagsasabing, ayos lang, basta magkasama tayo. Pero alam kong hindi iyon totoo. Alam kong may mga gabi rin siyang umiiyak habang mag-isa, habang hindi ko siya kasama. Katulad nito, habang naririnig ko ang mga hikbi niya sa kabilang linya ng telepono, sinasabi niyang okay lang siya, ngunit ang bawat salita niya ay mabigat, puno ng sakit na hindi niya kayang itago. Amara, hindi ba napapagod ka na? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang lumpong nararamdaman ko. Hindi siya sumagot. Narinig ko lang ang marahang paghinga niya, tila nag-iisip kung sasabihin ba niya ang tunay niyang nararamdaman o magpapanggap na naman. Sa huli, narinig ko ang boses niyang pabulong, halos hindi ko marinig. Ikaw ang pahinga ko. Parang may bumagsak na bagay sa dibdib ko. Hanggang kailan kami magpapanggap na ayos ang lahat? Hanggang kailan naming itatago ang bawat halik, bawat yakap, bawat tingin na punong-puno ng pagmamahal? Sa harap ng ibang tao, kailangang magkasya kami sa mga sulyap lang. Mabilis, palihim, puno ng pangungulila.
Hindi ko maiwasang maalala ang huling beses na nagkasama kami sa publiko. Isang simpleng kainan lang iyon sa isang sulok ng lungsod kung saan walang nakakaalam sa amin. Nagtatawanan kami habang kumakain ng lutong bahay na pagkain. Ngunit nang may pumasok na kakilala ko, agad kong binitiwan ang kamay niya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Nagpatuloy kami sa pagkain, ngunit alam kong nasira na ang sandaling iyon. Amara, gusto kong tanungin ka ng isang bagay, sabi ko habang sinisikap kong gawing matatag ang boses ko. Kung may pagkakataon na pwede kang mamili, tatanggapin mo ba na maghiwalay tayo para hindi ka na kailangang magtago? Hindi siya sumagot agad. Nakaramdam ako ng kaba, takot na baka sa wakas ay sumuko na rin siya. Ngunit nang magsalita siya, ang sagot niya ay hindi ko inaasahan. Hindi ako kailanman mamimili na mawala ka. Pero ikaw, pipiliin mo ba akong manatili? Napahinto ako. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang sagot ko ba ay para sa kanya o para sa akin? Sa gitna ng tanong na iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga mata niya kahit hindi kami magkasama. Alam ko siya rin ay natatakot, na baka sa isang araw ay magbago ang isip ko, na baka ako na ang sumuko sa lahat ng ito. Amara, alam mong mahal kita, alam mong ikaw ang mundo ko. Sinabi ko ito na parang panata, ngunit para bang may bahagi ng puso ko na nagdududa. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang mga salitang iyon? Hanggang kailan ko kayang labanan ang mga mata ng lipunan na tila hinuhusgahan kami sa bawat hakbang? Hindi siya sumagot. Narinig ko ang tunog ng hangin sa likod ng linya at alam kong nasa labas siya, malamang naglalakad. Lagi niyang ginagawa iyon kapag may iniisip siya, ang maglakad ng maglakad kahit saan basta makapag-isip. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta, ngunit hindi siya sumagot. Hanggang sa biglang naputol ang linya. Amara, tawag ko, ngunit wala na siya. Tumawag ulit ako, ngunit hindi na niya sinagot. Ang kaba ko ay unti-unting lumalakas, parang may bumabalot na takot sa akin. Tumayo ako at mabilis na nagbihis, binalak kong puntahan siya. Alam kong mahirap hanapin siya sa oras na iyon, ngunit hindi ko kayang maghintay. Habang nagmamaneho ako, pilit kong iniisip kung saan siya maaaring pumunta. Kung saan niya gustong magtago kapag hindi niya nakaya. Ang isip ko ay puno ng mga alalahanin. Baka may nangyari sa kanya, baka may sumunod sa kanya, baka may gumulo sa kanya dahil sa relasyon namin. Sa bawat kanto na iniikot ko, parang mas tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Hanggang sa wakas nakita ko siya. Nakaupo siya sa isang bench sa tabi ng ilog, nakayuko, hawak ang telepono. Tila nag-iisip kung tatawag ba o hindi. Lumapit ako sa kanya at nang makita niya ako, tumayo siya. Ngunit bago siya makapagsalita, may narinig kaming tunog. Isang kamera. Napalingon ako at sa hindi kalayuan, may isang lalaking nakatayo, hawak ang cellphone, nakangiti. Kayo pala? Tanong niya, puno ng panunuya. Hindi ko akalain. Ang mundo ko ay biglang bumagsak. Wala akong nasabi, wala akong nagawang hakbang. Si Amara ay napatingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng takot, ngunit sa ilalim ng takot na iyon ay may tanong. Isang tanong na alam kong hindi ko kayang sagutin sa sandaling iyon. Sa gabing iyon, naramdaman kong kakaiba ang hangin. Parang may dala itong babala, malamig, ngunit may bigat na nakakahila sa dibdib. Nasa loob kami ng apartment ni Clara, ang tangi naming taguan mula sa mundo. Ilang kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa aming paligid, sapat upang makita ang bawat galaw ng kanyang mga mata, ang bawat pilik mata niyang kumikilos habang iniisip ang mga salitang bibitiwan. Tahimik kaming nakaupo sa lumang sofa. Naririnig ko ang mahinang pagkaluskos ng mga dahon sa labas, pero mas malakas ang tunog ng tibok ng puso ko. Alam kong may nais siyang sabihin, pero parang may pader na pumipigil sa kanya.
Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig ito. Sinubukan kong mangumiti, pilit na sinasabi sa kanya na kaya kong tanggapin kahit anong bagay. Ngunit sa loob-loob ko, may takot. Ano na naman kaya ang susunod na pagsubok na haharapin namin? Alam mo ba kung gaano kahirap ang lahat ng ito para sa akin? Tanong niya, walang babala. Tumitig siya sa akin at doon ko nakita ang bigat ng mundo sa kanyang mga mata. Ang mga mata niyang minsang puno ng saya, ngayon ay mistulang nilamon ng kadiliman. Clara, ang tanging nasabi ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Oo, alam ko. Alam kong hindi madali para sa kanya ang lahat, ang pag-iwas sa mga tao, ang paglimot sa sarili niyang pamilya, ang pagiging lihim naming relasyon. Pero hindi ko alam kung anong kasagutan ang pwede kong ibigay na hindi namin ikakasira. Hindi mo naiintindihan, dagdag niya, mas matalimang tono. Tumayo siya mula sa sofa at tumalikod sa akin. Ang anino niya ay naglaro sa dingding. Parang multo na sinisigawan ang sariling pagkatao. Hindi mo naiintindihan kung paano ako kinakain ng takot, kung paano ako nagiging isang tao na hindi ko nakilala. Tumayo rin ako, nagmamadali. Hinawakan ko ang kanyang balikat pero iniwas niya ito. Clara, mahal kita, hindi kita kailanman iiwan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, kahit ano. Pero hanggang kailan ha? Hanggang kailan mo ako mapagtitiisan? Tumalikod siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiiyak. Hindi siya madalas umiyak, palagi siyang matapang, palaging pinipilit maging matibay. Pero ngayon, ang Clara sa harap ko ay basag, durog, halos hindi ko makilala. Hanggang sa huli, Clara, hindi kita bibitawan. Pinilit kong hawakan ulit ang kanyang kamay, ngunit hindi siya gumalaw. Parang yelo ang kanyang presensya, malamig, matigas. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, hindi mo naiintindihan kung ano ang binibitawan mo. Sagot niya, mahal kita, pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang mundo ay patuloy na humihila sa akin at ikaw ang tangi kong hawakan. Pero paano kung mahulog na rin kita? Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano tumugon. Mahal ko siya, higit pa sa sarili ko. Pero paano mo pipilitin ang isang tao na manatili kung ang bawat hakbang niya ay parang papunta na sa pintuan? Kung gusto mong umalis, Clara, hindi kita pipigilan. Sabi ko, kahit sa loob-loob ko parang kinakaladkad ako sa bangin. Pero sana, huwag mong kalimutan kung anong meron tayo. Hindi ito madali, pero ito ang buhay na pinili natin. Tahimik siya. Ilang segundo, ilang minuto, naririnig ko ang tunog ng kandila habang nilalamon ng apoy ang hangin. Hindi ko alam kung umiiyak pa rin siya, pero nakita kong pinunasan niya ang kanyang pisngi. Akala ko tapos na ang usapan, pero bigla siyang humarap sa akin. At sa mga salitang binitiwan niya, parang tumigil ang mundo. May nagsabi sa akin kung nasaan tayo. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? May nakakita sa atin. Hindi ko alam kung sino, pero nagpadala sila ng mensahe sa akin. Sinabi nila na alam nila kung nasaan tayo, kung ano ang relasyon natin. Hindi ako makapaniwala. Parang bigla akong nawala sa sarili. Sino? Paano? Sa lahat ng ingat na ginawa namin, sa lahat ng pagtago, paano pa rin kami nahanap? Kailangan nating umalis. Ngayon din, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumakbo siya sa kwarto, kumuha ng bag, naglagay ng ilang damit. Ako naman, nanatili sa lugar ko, parang naipit sa pagitan ng galit, takot, at kawalan ng kontrol. Sino ang nagsabi nito sa'yo? Tanong ko habang sinusundan siya. Clara, sino? Tumigil siya, humarap sa akin. Hindi ko alam. Hindi nila sinabi. Pero naramdaman ko ang takot. Naramdaman ko na hindi tayo ligtas. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang bawat desisyon, ang bawat sakripisyo, ang bawat lihim, lahat ng ito ay tila babagsak na parang domino. Hindi ko alam kung ano ang susunod naming gagawin,
Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami ligtas. Habang nagmamadali si Clara, narinig ko ang tunog ng mga yabag sa labas ng pintuan. Mabigat, dumarami, at bago pa man ako makagalaw, may kumatok 3 beses malalakas.